ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang pinakamaawain at pinakamahabagin. Nawa ang pagpapala ng Allah at ang kanyang habag ay mapa sa kanyang mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa lahat ng tumahak ng kanyang landas hanggang sa pagtayo ng kabilang buhay. Mga kapatiran sa pananampalatayang Islam na nakikinig sa maikling video na ito, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang paksa na ito ay patungkol sa dahilan kung bakit nilikha ang tao. Bakit nga ba nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sangkatauhan? Jinni man o sangkatauhan. Mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na di nakikita. Mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, para sa inyong kaalaman, ang dahilan kung bakit nilikha ang tao o ang mga jinni ay walang ibang dahilan kung hindi ang sumamba at sumampalataya sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Bilang patunay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Dhariyat, versikulo 56, kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ibig sabihin, sinabi niya hindi ko nilikha ang tao at jinni o mga nilikha na hindi nakikita maliban na sila ay sumamba sa akin at sumampalataya. Yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, dahil lang sa pagsamba o tinatawag na ibada. Si Ibn Kathir, rahimahullah, isang tanyag na mufassirin, kanyang sinabi, إِنَّمَا خَلَقْتُهُمْ لِآمُرَهُمْ بِعِبَادَتِي لَا لِإِحْتِيَاجِي لَهُمْ. Sinabi ni Ibn Kathir, ang dahilan kung bakit ko sila nilikha ay upang pag-utusan sila na sumamba sa akin at hindi nangangahulugan na ako ay nangangailangan sa kanila. Yan ang dahilan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lamang sa pagsamba sa Kanya. Ngayon naman, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, ating sasabihin kung ano ang kahulugan ng ibada. Dahil yan ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng ibada? Marami sa mga scholar ang nagbigay ng kahulugan patungkol sa pang-Islamikong kahulugan ng ibada. Pero sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ito ay ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'al al-zahira wal-batinah. Ano ang kanyang sinabi? Ang ibada ay isang salita na sumasaklaw at sumasakop sa lahat ng mga salita o mga gawain na kalugod-lugod o kanais-nais sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man ay lantarang gawain o pagsamba o hindi lantarang gawain o mga nakatagong pagsamba ng isang alipin. Ang ibig sabihin natin sa mga lantarang na gawain ay halimbawa ng 5 haligi ng Islam. Ito ay mga lantarang gawain na nakikita natin. Ngunit, ang mga gawaing hindi nakikita o hindi lantaran, ito ay kabilang dito yung 6 na pananampalataya, 6 na pinaniniwalaan. Paniniwala sa Allah hanggang sa paniniwala sa kabilang buhay at paniniwala sa paniniwala sa kapalaran ng isang tao. So sa ganyang pagsasaalang-alang, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng gawain ng tao ay magiging ibada, pagsamba, kung ito ay kanais-nais at kalugod-lugod sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po, mga kapatiran sa pananampalatayang Islam, naway nakapulot tayo ng konting aral sa kung anuman ang ating naging pagsasa ngayon
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.